Actually, maliban sa napi-pick up ko that there's someone lingering to your energy, medyo sad energy yun. Pero, mas nakukuha ko rin dito na bukod sa sad energy yun, possible na, alam mo yung energy na hindi niya alam yung gagawin, parang hindi mapakali, natataranta. Parang puwedeng marami siyang naiisip na puwedeng gawin or masolusyunan yung kanya ritong pagkataranta, pero parang dahil natataranta siya, hindi niya yun maisagawa isa-isa. Nakuha niyo? Gano'n. So, alamin natin kung sino 'tong natataranta na 'to or hindi mapakaling energy. But for some reason, I don't think na energy mo yun. But just take how this resonates. More likely kasi, from what I'm sensing, is it's an outside energy connecting to yours, no? So, let me confirm. Okay. Just gathering up and getting the right energies for this reading. Yun ang role ng shuffling. Okay. Let's go. Hmm. Four of Swords energy, Chariot card right here. Okay. I'm gonna tell it to you later. Okay. Kumbaga sa loto, mga babes, labasin ito, Pero hindi number, no? Labasin yung ex nyo ngayon. Ano meron ngayon, no? Labasin ang ex ninyo, di ba? Oh. Okay. Bottom of the deck, we have the Ace of Coins, okay? Eight of Coins and the Page of Coins energy. Okay. Hi and hello there, collective! My name is Yan. Welcome new viewers at sa aking mga pabalik-balik na mga tambayers. Thank you sa inyong walang sawang pagtambay at pag-antabay dito, no? So, wala tayong gender dito, mga mahal, babae, lalaki, LGBT, lahat welcome. Pwede rin iswitch yung mga roles kung gusto ninyo kasi isa naman itong general reading. And at the end of the day, palagi po kayong may free will na free nyo pong gamitin anytime, anywhere. And yun nga mga babes, no, wala po tayo ritong time period, kaya naman just take only what resonates with you. Guys, no, pwede kasing sa iba nangyari na to, sa iba nangyayari ngayon, sa present moment or sa kasalukuyang panahon, at sa iba naman ay mangyayari pa lamang sa kanilang future. But here, nakita ko ng energy, no, na meron dito mga babes, no, ito from the looks of this, nakikita ko rito na yung mga kinikilos mo ay nagpapalala ng sitwasyon ng taong ito. And I'm pertaining to your ex-person. Huh? Miss Yan, bakit? Ano bang ginawa ko dyan? Yun na nga wala ka kasing ginagawa. Kaya nagpapalala ng sitwasyon niya dito. Kasi nagpapapampam na nga siya sa'yo. Nagpapapansin na nga siya sa'yo. Pero mukhang hindi mo siya pinapansin. May pag-iwas sa iyong enerhiya. May resistance sa iyong enerhiya. Literal na maaaring hindi mo siya pinapansin like dead ma lang. Pero yung iba naman is posibleng mga babes, no? Nagbibigay kayo ng reaksyon
kagaya ng baka natataasan niyo siya ng kilay 'pag nakakasalubong niyo siya. Puwede rin naman mga babes 'no, na puwedeng may sinasabi kayo kagaya ng kung sinabi man niya na puwede ba tayong mag-usap kasi may salita tayo ritong nakikita na nanggagaling sa kanya, possible na ikaw 'to na, "Busy ako, eh, ayoko makipag-usap," lalo na kung ikaw yung kausap. Puwedeng nagsusungit ka, nagsusuplado sa kanya, nagpapakita ka ng mga gestures or body languages, or puwede ring nagsasalita ka na parang, nasosoplak mo siya or dinidedma mo siya, hindi mo pinapansin or hindi ka interesado sa lahat ng mga bagay na ginagawa niya sa'yo. Pero yung iba, wala talaga kayong kare-reaksyon sa kanya. Kaya ano man dun ang ginagawa ninyo, yang kinikilos ninyo ang nagpapalala ng sitwasyon niya. Hindi po ako psychologist, hindi rin po ako psychiatrist, pero maaaring pwede na tong bilhan ng white jacket. Order na nga ng white jacket diyan, suotin na 'to ng white jacket. White jacket ginagamit ko kasi malapit na siya mabuang dito. Malapit na siyang mabaliw dito mga babes 'no, dahil inoobserbahan niya kayo. You know, puwedeng kayo mga babes ay single ngayon, 'yan 'no, ready to mingle man or hindi, but you're happy. Yung iba naman 'no, is parang blooming kayo rito na parang meron na kayong love life, so wala siyang kaalam-alam, kaya inoobserbahan niya kayo, pero nahihiwagaan siya. Bakit wala kayong sinasabi, wala kayong ginagawa? At yung iba naman puwedeng bakit kayo umiiwas, naguguluhan siya rito. Seven of Wands energy, okay, Page of Wands. Yung iba may anak kayo nitong tao na 'to but doesn't have to be. Pero Page of Wands is an indication right here na nagsasabi siya sa inyo na nagki-care siya. Yung mga sinasabi niya ay may bahid ng love and affection, pero kabaliktaran yung pinapakita mo sa kanyang reaksyon. So nakita ko rito na ikaw ay tahimik lang talaga, no? Pero kasi ang nakita ko rito, ikaw ay tuloy-tuloy na ang iyong paggaling. Ang paghilom ng inyong sugat sa pagsara ng inyong relasyon sa taong ito, who happens to be your ex, ay unti-unti na nagsasara at nakikita ko rito 'no, na nagsara na at, nandun na kayo sa stage kumbaga sa sugat 'no, nandun na kayo sa stage na nagpapahid na kayo ng pampalight ng color ng peklat, para talagang hindi na ito mahalata or makita. So, definitely you're healing and nagiging from faster, fastest na ang inyong paghilom. So nakita ko rito na matagal na niya na ninyo with the Queen of Swords energy and Devil right here, matagal na ninyo na na-cut yung attachment ninyo sa inyong ex-person at nakikita kong tuloy-tuloy na talaga. Tsaka lahat kayo papunta dito yung energy niyo. Pansinin niyo yung chariot, nakalihis papunta dito. Sinabayan pa ng Eight of Wands energy rito 'no. So, talagang dito na kayo naka-focus on the other side ng inyong life 'no. Kasi 'pag dito nakaharap 'yan, ibig sabihin, eto kayo 'no na you're still looking back sa past, you still cannot move on talaga, like hindi pa kayo as in talaga naghi-heal talaga, like wala pa kayong nagagawa talagang pag-heal. Pero dito na kayo nakaharap 'no. So, evidently nakikita ko rito na talagang mahirap man pero nagtagumpay or nagtatagumpay na kayo na i-cut or i-slash ang inyo ritong attachment sa inyong ex, 'yan. So, siya ito 'no na medyo natatarantitious 'no dito kasi hindi niyo siya rito pinagpapapansin kahit na siya ay nagpapapansin na. Alam mo kasi mga babes 'no, minsan 'pag wala tayong ginagawa 'no, tapos parang tinuturing natin yung isang person na parang hangin lang siya, kahit nagsasalita siya hindi ka nagre-react. Pero iba sa inyo nagre-react kayo sa kanya 'no, pero alin man dun, isa lang ang tinutumbok nun. Parang sinasabi niyo sa kanya rito na parang, "Talk to my hand," "Ayaw kitang kausap," "So please, tantanan mo na ako." Ganun yung energy mo. And 'di na nakakapagtaka kasi nakita ko rito na parang ikaw ito na, yung iba hindi yun naman as in talagang sinasadyang umiwas, talagang yun lang talaga yung gusto niyong gawin. At ang nakakaloka, komportable kayong umiiwas sa kanya.
Meaning to say, hindi kayo rito yung parang nagpapanggap na, wala siya diyan or whatever, talagang komportable lang kayo. Wala, wala, hindi kayo affected. Parang, okey, nandiyan siya, okey, dadaan ako dito, Kasi dati parang hirap na hirap kasi yung energy ninyo na 'pag makita niyo lang siya sa di kalayuan, kayo 'to na parang aligaga, affected much, 'no? Ta's iniisip niyo pa kung anong sasabihin niyo sa kanya. Gano'n yung energy niyo dati. Pero ngayon, natural lang, para siyang naging stranger. Parang biglang hindi mo na siya kilala na parang, normal lang, nakasalubong mo lang siya sa LRT, gano'n lang, 'no? Or para lang siya ritong bystanders, 'no, na dumaan, gano'n. So, kayo 'to na parang nakita ko dito na nagtagumpay at magtatagumpay talaga kayo na ikat yang ex ninyo sa buhay ninyo, okey? Tuloy-tuloy yung healing ninyo at yun ang maganda. Tsaka dito mga babes 'no, with this, Eight of Coins energy, you're now starting to work dito. Isipin mo ganyan palang kaliit 'yan, yung hawak ninyong opportunity. Page of Pentacles, it's a new beginning, new opportunity na stable, permanent, 'no? So, you're not entertaining yung mga bagay na mabilis maglaho. So, ibig sabihin sa new chapter na ginagawa ninyo, nagsa-start man kayo ng small, lalaki din 'yan. Tignan mo, lumaki na. So, ibig sabihin kung ano man yung sinisimulan mong maliit na new chapter sa buhay mo, lalaki at lalago yan. At ang i-entertain mo lang 'no, ay ang mga magtatagal at hindi yung mga dadaan lamang 'no. Dun tayo sa magtatagal at hindi sa dadaan lamang. So, nakita ko dito that this person here is observing you at, the more na tumitindi ang inyo rito na mga kinikilos na ganyan, pag-iwas or pagmamasungit or pagsusuplado sa kanya, the more na lumalala rin yung sitwasyon niyo dito, the more na nagpa-panic siya, the more na nai-stress siya, at may tsansa na baka may anxiety na rin 'to at posible po yung mauwi sa depression. Hindi po ako psychiatrist, uulitin ko lang, hindi rin po ako doktor ng medisina or kahit na ano, dahil ako po ay graduate ng ibang kurso. Pero dito kasi, okey, kung makikita ko ito masasabi ko na malapit na talaga siya ritong mabuang 'no, kasi hindi niya alam kung paano niya rito maibabaliktad ang pakikitungo niyo sa kanya na siyungit gusto niya yan maging maganda. Gusto niya maging maganda yung pakikitungo mo sa kanya, kagaya ng dati. So, yung energy niya ay desperado, so hindi niya alam paano yun mangyayari, kaya ko nasabing malapit na 'tong mabuang kasi parang kahit ni 50-50 walang tsansa, gano'n. Okey? So, gano'n yung nakikita ko rito mga babes 'no. So, for some reason hindi ko alam kung bakit nakakakuha ako rito ng energy ng possible na puwedeng malaki yung tiyan niya or manginginom ba ito or siya ito 'no na puwedeng chubby or mataba yung kanyang body build, puwede rin po yun or malaki yung katawan niya. Puwede rin naman mga babes 'no na bulky siya 'no, 'yan. So, puwede rin naman na kung lalaki siya na madalas siya na parang topless, okey, or mabilis siyang mainitan, possible din yun. Baka yun ay isa sa mga clues or hints 'no ng mga other viewers. But if hindi, okey lang. Binanggit lang natin kasi nakita natin, okey. And yun nga mga babes 'no, another sign na nakikita ko rito, possible na mahilig siya sa mga, oversized na mga shirts or baka talagang, um, ano 'to, possible na malaki lang talaga yung katawan niya. Pero nakita rin ako dito na possible na, komportable siyang suotin yung parang one size bigger kaysa sa size niya. Okey, hindi ko alam kung pamorma ba yun or gusto niya lang yung gano'ng klase ng suotan. Just take how this resonates. If not, it's okay, okey? Maybe yun ay isa sa mga clues ng ating mga other viewers. So here, ang maganda nakita kong from faster, naging mas fastest at mas magiging fastest pa nga ang inyong paggaling dito at mas magtatagumpay yung iba na ang person or attachment ninyo sa tao na 'to at nakita rin ako rito ng mas lalayo pa kayo sa kanya. Puwede mo siyang kumanta ng, "Baby please don't go," gano'n, 'di ba? So, nakikita ko dito mga babes 'no, na tuloy-tuloy na talaga kayo rito na nakapuwesto
at nakatuon sa inyong other side of the river. Kaya naman new life, new beginning na kayo at wala na kayong entertainin, mapatrabaho, mapa pera, negosyo at lalong-lalo na mapakoneksyon sa mga bagong tao. 'Pag hindi hindi rin patutuloyin sa buhay mo. Yan, parang yan yung pulisiya sa gate 'no, may malaki kayong gate 'no, na parang, "Oh, ikaw, 'pag hindi ka hindi ka rin papasok dito." May gano'n, 'di ba? So, you're strict and, you are someone here na mas nagiging, cautious 'no, in entertaining yung mga papasok sa life mo lalo kung yun ay tao, 'yan. So, ito yung mga mensaheng nakuha ko para sa'yo, collective. Muli ako po si Yan and sarang Love and Light. Ayan.